Kasaysayan ng ating bayan. Leader ng taong bayan. Nagsusumikap para sa inang bayan. Sila ang mga naging presidente ng Pilipinas. Emilio Aguinaldo. Bilang presidente ng unang republika ng Pilipinas, si Emilio Aguinaldo ay naging mahalagang figure sa kasaysayan ng bansa. Siya ang unang pangulo ng Pilipinas mula ika-23 ng Enero taong 1899 hanggang ika-23 ng Marso taong 1901. Ang kanyang panunungkulan ay nasasakupan ng mga mahahalagang pangyayari tulad ng unang digmaang Pilipino-Amerikano, kung saan nag-alsa ang mga Pilipino laban sa kolonyalismong Amerikano. Si Aguinaldo ay kilala rin sa kanyang papel sa pagpapalaganap ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Manuel Quezon. Si Manuel Quezon ay nagsilbing ikalawang pangulo ng Pilipinas mula 1935 hanggang 1944. Isa siya sa mga pinakakilalang leader ng bansa sa panahong iyon. Ang panunungkulan niya ay nasasakupan ng mga mahahalagang pangyayari tulad ng pagtatatag ng Commonwealth ng Pilipinas noong 1935, kung saan naging unang pangulo ng Commonwealth si Quezon. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, ipinagpatuloy niya ang paghahanda para sa ganap na kalayaan ng Pilipinas mula sa kolonyalismong Amerikano. Isa rin si Quezon sa mga nanguna sa pagsulong ng mga patakaran para sa pambansang pagpapaunlad at pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Jose P. Laurel. Si Jose P. Laurel ay nagsilbing Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula 1943 hanggang 1945 sa ilalim ng pamahalaang Hapon. Siya ang pinuno ng tinaguriang Pamahalaang Puok ng Pilipinas, o pamahalaang tagapagtaguyod ng kalayaan ng Pilipinas, na itinatag ng mga Hapones matapos ang kanilang pag-atake at pag-okupa sa Pilipinas noong World War II. Ipinangako ni Laurel ang pagiging Pilipinong-Hapones sa kanyang panunungkulan, ngunit tinanggihan niya ang pagkilala sa Pilipinas bilang isang Hapon na kolonya. Matapos ang digmaan, hinatulan si Laurel ng mga Pilipinong kolaborator at pagtataksil, ngunit muling naging aktibong politiko pagkaraan ng 18 buwan. Sergio Osmeña. Sergio Osmeña ay nagsilbing Pangulo ng Pilipinas mula 1944 hanggang 1946. Siya ang ikalawang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas, na sumunod kay Manuel Quezon. Ang kanyang panunungkulan ay nasasakupan ng mga pangyayari sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan pinagtuunan ng bansa ang pagsusumikap na makamit ang ganap na kalayaan mula sa Estados Unidos. Noong Oktubre taong 1944, si Osmeña ay umakyat bilang Pangulo matapos ang kamatayan ni Quezon sa panahon ng pakikibaka laban sa mga Hapones. Bilang Pangulo, ipinagpatuloy niya ang pagsisikap para sa kalayaan ng Pilipinas at pagtataguyod ng mga hakbangin para sa rehabilitasyon at pagpapaunlad ng bansa pagkatapos ng digmaan. Sa pamamagitan ng Tridence-McDuffie Act noong 1934, ang Commonwealth ng Pilipinas ay nakamit ang kalayaan mula sa Estados Unidos noong ika-4 ng Hulyo taong 1946, habang si Osmeña ay naging unang Pangulo ng Independyenteng Republika ng Pilipinas. Manuel Rojas. Si Manuel Rojas ay nagsilbing ika-5 Pangulo ng Pilipinas mula ika-15 ng Abril taong 1946 hanggang ika-4 ng Hulyo taong 1946. Siya ang unang Pangulo ng Pilipinas matapos ang kalayaan mula sa Estados Unidos noong ika-4 ng Hulyo taong 1946. Ang kanyang panunungkulan ay nasasakupan ng mga pangyayari sa pagtataguyod ng mga hakbangin para sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bilang Pangulo,
Isa sa mga mahalagang hakbangin ni Rojas ay ang pagtanggap sa Bell Trade Act ng 1946, na nagpapahintulot sa libreng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Gayon din, ipinatupad niya ang mga reforma sa pampulitikang sistema at pagsusulong ng industriya, kalakalan, at agrikultura. Si Rojas ay nakilala rin sa kanyang papel sa pagtataguyod ng diplomasya at pagsasagawa ng mga kasunduan sa iba't ibang bansa upang mapalakas ang posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad. Siya rin ang nagpapatuloy ng mga hakbangin para sa rehabilitasyon ng bansa matapos ang digmaan at pagtatatag ng mga pundasyon ng pambansang kaunlaran. Elpidio Quirino. Si Elpidio Quirino ay nagsilbi bilang Pangulo ng Pilipinas mula Abril taong 1948 hanggang Disyembre taong 1953. Isa sa mga pangunahing pagsubok ng kanyang administrasyon ay ang pagpapalit ng liderato mula kay Manuel Rojas, na namatay noong 1948. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, ilang mga mahahalagang patakaran ang ipinatupad ni Quirino, tulad ng pagtataguyod ng mga pagsusumikap sa ekonomiya at pagtulong sa mga biktima ng digmaan. Gayunpaman, may mga kontrobersya rin sa kanyang administrasyon, kabilang ang mga alegasyon ng katiwalian at ang pagkasawi sa kanyang pangunguna sa eleksyon ng 1953. Ramon Magsaysay. Si Ramon Magsaysay ay nagsilbing ikapitong Pangulo ng Pilipinas mula Enero taong 1953 hanggang Marso taong 1957. Kilala siya sa kanyang pagiging President of the Masses dahil sa kanyang progresibong pamamahala at pagiging malapit sa mga ordinaryong mamamayan. Noong kanyang panunungkulan, isa sa mga pangunahing layunin ni Magsaysay ay ang labanan ang korupsyon at pagtataguyod ng mga reforma sa pamahalaan. Isinulong din niya ang mga programa para sa pagsulong ng ekonomiya, edukasyon, at agraryo. Sa kanyang panunungkulan, nakamit ng Pilipinas ang maraming tagumpay tulad ng pagtatapos ng Hukbalahap Insurgency at pagpapalakas ng ugnayang militar sa Estados Unidos. Subalit, ang kanyang termino ay nasira ng kanyang pagkamatay sa isang aksidente sa eroplano noong 1957. Carlos Garcia. Si Carlos P. Garcia ay nagsilbing ikawalong Pangulo ng Pilipinas mula Marso taong 1957 hanggang Disyembre taong 1961. Kilala siya sa kanyang adhikain na Filipino First Policy, na naglalayong bigyang prioridad ang mga Pilipino sa larangan ng ekonomiya at industriya. Isa sa mga pangunahing layunin ni Garcia ay ang pagtataguyod ng pambansang pag-unlad at pagkakaisa. Sa kanyang panunungkulan, isinulong niya ang mga programa para sa pang-ekonomiyang pag-unlad, tulad ng pagpapaunlad ng agrikultura at pagsuporta sa mga lokal na industriya. Gayon din, nagkaroon ng mga pagbabago sa patakaran sa edukasyon at pampublikong serbisyo. Isa rin sa mga mahahalagang pangyayari sa panahon ni Garcia ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa United States sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, na nagtutok sa seguridad at depensa ng bansa. Bagamat naging maayos ang kanyang administrasyon sa ekonomiya, may mga isyu rin ng korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan na sumubok sa kanyang integridad bilang Pangulo. Siya ay pumanaw noong 1971. Diosdado Macapagal. Si Diosdado Macapagal ay nagsilbing ika-9 na Pangulo ng Pilipinas mula 1961 hanggang 1965. Ipinanganak siya noong 1910 sa Lubao, Pampanga, at nagkaroon ng mahusay na karera sa pampulitikang paglilingkod bago siya nahalal bilang Pangulo. Kilala siya sa pagiging isang ekonomista at abogado bago pumasok sa politika. Bilang Pangulo, isa sa mga pangunahing layunin ni Macapagal ang pagbabago ng petsa ng Araw ng Kalayaan mula ika-4 ng Hulyo patungong ika-12 ng Hunyo, upang gunitain ang araw ng pagdedeklara ng kasarinlan ng Pilipinas. Ito ang nagbigay daan sa pagkakaroon ng Araw ng Kalayaan sa Pilipinas sa kasalukuyan. Sa kanyang panunungkulan, ipinatupad din niya ang austerity program upang mapabuti ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Bagamat hindi siya nagtagumpay sa kanyang pangalawang termino,
ang kanyang kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas ay hindi malilimutan, lalo na ang kanyang pagbabago sa araw ng kalayaan. Ferdinand Marcos. Si Ferdinand Marcos ay nagsilbing ika-10 Pangulo ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986. Kilala siya sa kanyang mahabang panunungkulan na nagtapos sa People Power Revolution noong 1986. Sa simula ng kanyang panunungkulan, si Marcos ay kilala bilang isang magaling na lider na nagtaguyod ng mga proyektong pang-imprastruktura at pampulitika tulad ng New Society o Bagong Lipunan, ngunit habang lumalim ang kanyang panahon, ungkulan, umusbong ang mga isyu ng katiwalian, paglabag sa karapatang pantao, at pag-abuso sa kapangyarihan. Ang kanyang pagdeklara ng martial law noong 1972 ay nagdulot ng matinding kontrol sa bansa, na nagresulta sa pagkakakulong ng mga kritiko at pagpapalit ng konstitusyon upang mapalawak ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang panunungkulan ay nagtapos sa di mabilang na mga protesta, lalo na noong 1986, kung saan pinamunuan ng People Power Revolution na nagdala sa kapangyarihan si Corazon Aquino at pinatalsik si Marcos patungo sa pag-ibigay ng asilo sa Hawaii. Matapos ang kanyang pagkakabagsak, sumunod ang mga pag-aaral at pag-uusisa sa kanyang panunungkulan na kumakatawan sa mga isyong katiwalian, paglabag sa karapatang pantao, at pag-abuso sa kapangyarihan. Corazon Aquino. Si Corazon, Cory, Aquino ay nagsilbing ika-11 na Pangulo ng Pilipinas mula 1986 hanggang 1992. Siya ang unang babaeng Pangulo ng bansa at isa sa mga kilalang simbolo ng demokrasya sa mundo. Naging Pangulo si Cory Aquino matapos ang People Power Revolution noong Pebrero taong 1986, kung saan ang mamamayan ay nagtipon sa EDSA, Epifanio de los Santos Avenue, upang magprotesta laban sa mapanlinlang na halala ni Ferdinand Marcos at ng kanyang mga kasalukuyang tulong sa militar. Sa tulong ng pagkilos ng mamamayan at ng mga nagrebelde na militar, nagresay ang diktadurya ni Marcos at ipinadalas ni Aquino sa 8 pwesto sa gobyerno sinaging pangulong ng mga naging sa taon. Fidel V. Ramos. Fidel V. Ramos ay nagsilbing ika-12 na Pangulo ng Pilipinas mula 1992 hanggang 1998. Kilala siya bilang isang dating general ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at dating kalihim ng Tanggulang Pambansa bago naging Pangulo. Noong panahon ng kanyang panunungkulan, isinulong ni Ramos ang Philippines 2000 program na naglalayong magtaguyod ng malawakang pag-unlad sa ekonomiya at sosyo-ekonomikong pagbabago sa bansa. Kasama rito ang pagpapatibay ng mga infrastruktura, pagpapalakas ng ekonomiya, at pagsulong ng mga reformang pampulitika. Isa rin sa mga mahahalagang tagumpay ni Ramos ay ang pagtatapos ng pag-aaklas ng mga komunista at mga rebeldeng Muslim sa Mindanao sa pamamagitan ng pagsisimula ng mga pangkat adisayon. Joseph Ejercito Estrada. Joseph Ejercito Estrada, kilala bilang ERAP, ay nagsilbing ika-13 na Pangulo ng Pilipinas mula 1998 hanggang 2001. Bago maging Pangulo, siya ay isang kilalang aktor sa pelikula at politiko, na nagsilbing alkalde ng San Juan at senador ng bansa. Noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo, ipinatupad ni Estrada ang kanyang proyektong ERAP para sa mahirap, na naglalayong tugunan ang mga suliraning panlipunan tulad ng kahirapan at kawalan ng trabaho. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga programa, lumitaw ang mga kontrobersya at akusasyon ng katiwalian laban sa kanya. Noong Enero taong 2001, isinampa ang impeachment case laban kay Estrada sa Kongreso ngunit nagtagumpay ang mga protesters pagtanggal ni Estrada. Gloria Macapagal Arroyo. Bilang Pangulo ng Pilipinas mula 2001 hanggang 2010, si Gloria Macapagal Arroyo ay sumalang sa maraming kontrobersya at pagsubok. Narito ang ilan sa mga pangunahing punto sa kanyang kasaysayan bilang Pangulo. Pag-angat sa kapangyarihan.
Siya ay umupo bilang Pangulo noong Enero taong 2001 matapos ang EDSA II People Power Revolution na nagpababa kay dating Pangulong Joseph Estrada. State of Emergency. Noong 2006, idineklara niya ang state of emergency dahil sa umano'y coup d'etat plot. Ito ay umani ng kritisismo at kontrobersya. Paglago ng ekonomiya. Sa kanyang panunungkulan, nakaranas ang Pilipinas ng matatag na ekonomiya at positibong pag-unlad sa ilang sektor tulad ng BPO at konstruksyon. Kasong pandarambong. Matapos ang kanyang termino, si Arroyo ay kinasuhan ng mga kaso ng pandarambong at korupsyon. Ito ay nagresulta sa pagkakulong niya sa Veterans Memorial Medical Center, at sa kalaunan ay sa kanyang bahay sa Pampanga. Legislative career. Pagkatapos ng kanyang termino bilang Pangulo, si Arroyo ay nagpatuloy sa kanyang karera sa politika bilang kongresista ng Pampanga at naging House Speaker mula 2018 hanggang 2019. Ang kasaysayan ni Gloria Macapagal Arroyo bilang Pangulo ay may iba't ibang aspeto na nagpapakita ng kanyang kontribusyon at mga kontrobersya sa politika at pamamahala sa Pilipinas. Benigno Noynoy Aquino. Bilang ika-15 Pangulo ng Pilipinas mula 2010 hanggang 2016, si Benigno Noynoy Aquino III ay naging kilala sa mga sumusunod na pangyayari at mga tagumpay. Pamumuno matapos si Arroyo. Si Noynoy Aquino ay nanalong Pangulo sa halalan noong 2010, sumunod sa kontrobersyal na termino ni Gloria Macapagal Arroyo. Daang Matuwid. Ang kanyang administrasyon ay kilala sa adhikain ng Daang Matuwid, na naglalayong labanan ang korupsyon at pagpapalakas ng good governance sa pamahalaan. Ekonomiyang paggalaw. Nakaranas ng matatag na paglago ang ekonomiya sa ilalim ng kanyang pamumuno, na may mga malalim na reforma sa fiscal management at transparency. Pananagutan sa Yolanda. Isa sa mga pinakamalaking hamon sa kanyang termino ay ang pagtugon sa pinsalang dulot ng Bagyong Yolanda noong 2013, kung saan pinuna ang pagpapatakbo ng gobyerno sa oras ng krisis. Pangunahing mga patakarang panlabas. Aktibong nakilahok sa mga isyu ng pandaigdigang seguridad at diplomacy, tulad ng pagkamit ng kasunduan sa Bangsamoro at ang pag-angat ng Pilipinas sa ekonomikong komunidad ng ASEAN. Pangkasalukuyang mga hamon. Habang nakamit niya ang mataas na antas ng popularidad noong kanyang panahon, may mga kritisismo rin sa ilang mga aspeto ng kanyang pamumuno, partikular na sa sektor ng kalusugan at transportasyon. Pagkatapos ng kanyang termino bilang Pangulo, si Noynoy Aquino ay nanatiling aktibo sa pampublikong paglilingkod at naging bahagi ng mga advokasya para sa good governance at transparency sa gobyerno. Siya ay pumanaw noong Hunyo taong 2021. Rodrigo Duterte. Bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022, si Rodrigo Duterte ay kilala sa mga sumusunod na mga pangyayari at pulisya. War on Drugs. Isang pangunahing bahagi ng kanyang administrasyon ang kampanya laban sa ilegal na droga, na nagresulta sa maraming pagpatay at kontrobersya sa human rights. Independent Foreign Policy. Ang Duterte administration ay kilala sa pagtutok sa independent foreign policy, na naglalayong palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa tulad ng China at Russia, habang nagtatanggol sa mga soberanya at interes ng bansa. Build. Isang pangunahing programa ni Duterte ang Build, na layuning palakasin ang infrastruktura sa buong bansa upang suportahan ang ekonomikong pag-unlad at kabuhayan ng mga Pilipino. Pangunahing mga patakaran. Sumasaklaw ang kanyang administrasyon sa mga patakaran sa seguridad, tulad ng pagdeklara ng martial law sa Mindanao dahil sa kaguluhan ng terorismo, pati na rin ang pagsusulong ng federalismo bilang isang bagong sistema ng gobyerno. Pandemic response. Ang panahon ng kanyang termino ay sumaklaw sa COVID-19 pandemic, na dala ang mga hamon sa kalusugan, ekonomiya, at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kritisismo at pagsusuri. Sa ilalim ng kanyang pamumuno,
may mga kritisismo hinggil sa mga karapatang pantao, paggamit ng kapangyarihan, at mga polisiyang panlipunan. Pagkatapos ng kanyang termino bilang Pangulo, si Duterte ay nananatiling aktibo sa politika, kahit na hindi na siya maaaring tumakbo para sa anumang posisyon pampanguluhan ayon sa 1987 Philippine Constitution. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kasalukuyan, taong ito si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ika-17 Pangulo ng Pilipinas. Gayunpaman, siya ay anak ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr., na nagsilbing Pangulo mula 1965 hanggang 1986. Ang kanyang ama ay tinanggal sa kapangyarihan sa pamamagitan ng People Power Revolution noong 1986. Si Bongbong Marcos ay naging bahagi ng politika sa Pilipinas matapos ang pagbagsak ng kanyang ama. Siya ay naging gobernador ng Ilocos Norte mula 1998 hanggang 2007, at maging kongresista ng Ilocos Norte mula 2010 hanggang 2016. Sa kasalukuyan, si Bongbong Marcos ay isa sa mga nangungunang kandidato para sa pagkapangulo sa darating na halalan sa 2022. Ang kanyang potensyal na pagiging pangulo ay magiging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, na magdadala ng mga pagsusuri at puna dahil sa kanyang ugnayan sa nakaraang administrasyon ng kanyang ama, lalo na ang mga isyu ng pandaraya, karahasan, at korupsyon noong panahon ng martial law.